Ang dami mong pagkakabisihan. Naku po, hindi po ako makapunta. Kasi ang dami pong gawain. Sige. Kaya mo yung freedom of choice, nasa iyo yun kung sa anong gusto mo. Sa langit ba o sa impyerno, nasa sayo yun. Kung ikaw ang gumagawa ng destination mo. Praise the Lord. Hallelujah. So, tayo mga tunay na nakakilala sa Panginoon, ginagawa naman natin yung ating responsibilidad. Hindi tayo, andun yung conviction natin na may bahagi yung kabutihan ng Diyos, may bahagi yung langit at impyerno. Yun na lang ang salita eh. May bahagi ang langit at impyerno. Yun naman talaga ang ba natin eh. Yun yung goal natin eh. Yung mapunta sa langit. Oh. Hindi yung isa kasi, lahat ng nakikita natin dito sa paligid natin, yan ang kumukuha ng attention ng isa. Kaya, hindi tayo nakakagawa ng mga bagay para sa Panginoon. Diba? Minsan, conflict tayo. Even our friends, brothers and sisters, relationship, sometimes it causes us delay. Empty yourself. I-empty mo yung sarili mo para ang Panginoon na siyang magpupuno sa iyo, sa puso mo. Pero one thing is, para magkumilos ang Panginoon sa buhay mo, may konting sermon lang ako tayo bago kumpisahan kasi babasahin ko lang po ito lahat. Kayo nung mamaya ako unawa. Yung importante po ay yung pagsisisi at magpatawad ng mga kasalanan at humingi ng tawad sa Panginoon. Alam niyo ba yun? Yun ang susi para kumilos ang banal na Espiritu sa buhay natin at kikilos ang Diyos sa buhay natin sa araw-araw. Minsan pati pagpapala na hinder because of unforgiveness and unforgiven sin. So, tayo po muna yung manalangin. Amang Diyos ang kapangyarihan, Ikaw ang Diyos ng buhay, pinagbabago noon ngayon magpakailanman. Ikaw ang Diyos, dapat purihin, sambahin, parangalan sa aming buhay. Panginoon, patawarin mo kami sa aming pagkakasala at pagkukulang sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon. Father God, na magawa namin ang dapat at karapat-dapat at ang iyong kalooban mo, Panginoon. Father God, anuman mga bagay na ginagawa ng Diablo kaaway sa aming buhay o pag kami sirain, ay sinasaway namin, sinisira namin sa pangalan ni Jesus. Father God, I pray, O God, anuman mga assignment na ginawa ng Diablo kaaway sa aming buhay, sinisira na namin sa pangalan ni Jesus. Whatever, Lord, gumagawa ng curse sa aming buhay, we send them, return to them, Father God, in the name of Jesus. Father God, I pray, O God, that your blessing will pour out upon to your people, O Lord. Father God, salamat, Panginoon. Protect us, Father God. Cover us with the precious blood of Jesus. At ang lahat ng salita mo, Panginoon, inaangkin namin, Panginoon. Kami iyong ingatan. At ganoon din po, Father God, sa walat ng pagpapala na pinangako mo po, Panginoon, na inaangkin namin sa pangalan ni Jesus. I pray, O God, at bawat kapatiran, Panginoon, O God, Lord, buksan mo ang pintuan, ruwangan, Father God, and open opportunity in their lives, O Lord, Father God, in the name of Jesus. Father God, ganoon din, Father God, I ask, Father God, Lord, anuman mga sakit, karamdaman, bigyan mo kagalingan sa pangalan ni Jesus. Restore them, Father God, and every cell, so Lord, Father God, restore, Father God, in the name of Jesus. Father God, sa kanilang buong katawan, Panginoon, restore mo ang mga selula, Father God, Lord, mga nasisirang selula, Father God, in the name of Jesus, inaalis namin sa pangalan ni Jesus. Whatever cause of this disease and illnesses, we rebuke in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, sa kagalingan na binibigay mo sa bawat isa. Maayos na kalusugan, walang sakit, karamdaman. Thank you, Lord, Father God. Hallelujah, Lord. We believe and trust to you, Father God, that today we are refreshed, Father God, spiritually, emotionally, in our body, O Lord, Father God. So today we trust into your hand everything, O Lord, Father God. Sa aming mga gawain sa araw na ito, kayong Panginoon ang siyang patuloy, Father God, na kumilos sa aming kalagitnaan. Let your angels be upon this place, O Lord, Father God, and protect this place, O Lord, Father God, and every corner of this place, O Lord, Father God. Your angels, Father God, ay kumikilos, Father God, and the Holy Spirit manifest in every heart and every individual, O Lord, Father God. Hallelujah. We give you glory, honor, and praise in Jesus' mighty name.
And this we pray. Lahat ng anak ng Diyos, magsabi ng malakas na Amen. Hallelujah, hallelujah. Okay, praise God. Sunday school po tayo. At alam niyo po, sabi ni Pastor Jerry, Pastor, ito po yung topic natin. Sabi ko, okay. Pero the word na binigay niya sa akin ay medyo hindi basta kasi the word support, malawak po yan. Support from the church is napakalawak. Pwede yung from inside or from outside. Iba po ang from outside, iba po from inside. Inside is mga anak ng Diyos ay lahat ng mayroon tayong ginagamit natin sa church is a gift. It's a gift. Lahat kayo, mayroon kayong mga gift na ini-impart sa church. You support the church through the gift of the Holy Spirit that you given to us and given to you. Supporting the church through the gift of the Holy Spirit. So yun po yan. Praise the Lord. Yeah. Overtime po ako dahil nung sinabi niya po sa akin, pinag-aralan ko na po siya, kung paano ko siya i-compose. So, yun po, ibigay ng Panginoon. The Holy Spirit manifest and the Holy Spirit taught me. Tinuran po niyo ako. Okay. The gift of the Holy Spirit are unique skills and abilities given by the Holy Spirit to faithful followers of Christ to serve God for the common benefits of His people, the church. So, para sa church, yan. Ano ba yung gift? So, papasok po tayo lahat dyan. In 1 Corinthians chapter 12, 8-10 mentions wisdom, knowledge, faith, healing, miracles, prophecy, discerning of spirit, speaking in tongues, and interpretation of tongues. Comparable gifts are discussed. Ito po yung mga verses. Pero hindi ako dyan kasi focus. Okay. Then next po, ay sabi po niya, the gift of the Holy Spirit are simply God's empowering faithful Christian. And tingnan niyo po empowering faithful Christian to do what He has called us to do. Tinawag tayo. At batang po niyan 2 Peter chapter 1 and 3 says, His divine power has given us everything. His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. The gift of the Holy Spirit are part of everything we need accomplish His plan for our lives. So napaka-importante po yan. Kaya lang iba-iba pong gifts po yan. Ito na po yan. The gift of the Holy Spirit, the gift of wisdom. Ano po ang part ng the gift of wisdom? Mga bata, gusto nyo, pasok po kayo dito. Wala si Sister Christy. Pakiasikaso yung mga bata. Dito kayo, po kayo dyan. But late na kayo. The gift of make choices and give leadership that is according to God's will. Okay, the gift to make choices and give leadership that is according to God's will. Itong wisdom kasi na ito, tinutukoy niya, gamit dito sa church. Of course, you have your own, baka ikaw hindi mo sa labas, pero dito sa church, wisdom, being a leader. Pagka makikita ng mga tao, ano ka sa leader, you have a wisdom. According to God's will. The gift of knowledge. The gift to comprehensively understand a spiritual issue or circumstance. So, importante po ito, lalo pag sa tulad sa mga pastor, mga teachers, mga leaders, ginagamit mo kayo. So, the gift of knowledge, kaalaman. Okay. So, hindi natin masyadong panya, dahil alam po natin yan. The gift of faith. Dito po, mayroon po tayong mga tao na matindi ang pananampalataya na kailangan makita sa kanila ang pananampalataya o kung sa ganun nakikita ng mga bago pananampalataya kung gaano ka kalalim sa pananampalataya mo. At nakikita na i-encourage ang mga bago. Ang tindi naman ng system. Ang tindi ng pananampalataya. Sana ganun din ako. Okay. Papyaw lang po. The gift of healing. Before the gift of healing, you can use in our church. Pag may sakit, karamdaman. Kaya sabi ko, pag mayroon dapat ipag-pray, magpunta ka na po sa GC. Pwede pa pag-pray niyo po ako. Kahit ano pong mga sitwasyon, kalagayan, lalo sa kasakit, karamdaman,
always ask prayer. Oh. Kaya kahit na hindi mo sinabi, pag-pray niyo po. So you have a gift of healing, God will move because you are willing. God will make an action because you are willing. Sabi po niya, the wondrous gift of using God's healing power to cure a person who is ill, wounded, or suffering. O, hindi lang po pala yung healing na sakit, kundi yung mga emotional healing. Relationship healing. Okay, go, Father. Mabilis lang po yan. The gift of miracles. Ito po yan. Napaka-importante po ang the gift of miracles. Yung mga imposible, walang imposible sa Panginoon. Di mo ba? Alam niyo na po yan. Sabi po niya, the gift of display signs and miracles that gives credibility to God's word and the gospel message. Based on the word of God, pagka po nakapag-perform ng miracles, napapagbigay diin ang mga salita ng Diyos, nag-claim ang salita ng Diyos because of that miracles that you perform. That signs and wonders is in the word of God. Okay. The gift of prophecy. Ito, wala pa sa atin dito, pero minsan hindi mo sinasadya na nagpo-prophesy. Mayroon kang sinasabi sa kapwa mo, kaibigan mo. Sometimes, it happens. Lalo na pag ikaw ay puspos. Yun lang sinabi ko isang salita, ang galing mo naman, nangyari. Hindi mo sadya, hindi mo sadya. Because God, as long as na hindi mo, kasi pagka sinasadya mo, minsan meron kang tatawag na parang konting hambog. Kaya natin ang word. Nakapag-prophesy. Kaya yun ayaw ng Panginoon. Pero yung humble situation, sabihin, hindi mo sadya, ginamit ka ng Panginoon. Nagsalita ka. The clear message from God. The gift of discerning spirit. The gift to recognize whether or not something is truly from God or in accordance with righteousness. Importante po yan. Tama ba yan o hindi? According to the Word of God, accordance with righteousness, napaka-importante po yan. In our big church before, ako po ay nagpipray po talaga, nabigyan ako ng discerning spirit. Ano ba, galing pa sa diablo yan o galing pa sa Panginoon? You have to recognize. Okay. So, ano yan? Sunod. The gift of tongues. Hindi tayo masyadong pag-usapan ito. The gift of communicate in foreign language you do not have experience with. Yung mga bagay na foreign, hindi mo pa na-experience, nakapagsalita ka ng ibang word to converse with those who speak that language. Pero nakapagsalita ka, nakapagbigay ka ng message. The gift of interpreting tongues. The gift of interpreting the speech and writings of a different language and translating it back to others in your own. Para talagang you are really gifted. Mahirap gawin. Pero mangyayari yan kapag talagang binigay ng Panginoon sa iyo. The gift of administration. Ito po, importante po sa church. Or in your own, in your house, in your tahanan. The gift of keep things ordered in agreement with God's principles. Pagpapatak mo sa buhay mo ay in God's principles. Karoon din sa church. Pagpapatakbo sa church ay in God's principle. Hindi po yung isang pinapairal natin na tayo ay parang boss. No. Yeah, from God. The spiritual gift of helps mission in 1 Corinthians 12:23 refers to the ability to provide practical assistance and support to others. Often in behind the scene way within the Christian community, individuals with this gift are naturally inclined to identify and meet the needs of others, whether physical, emotional, or spiritual. And they find joy in serving and supporting the work of the church. Amen? Diba? Praise the Lord. Kay characteristic, ito na po yun. Ito yung pag sinabing help, support.
Practical support. Those with the gift of help excel in identifying and addressing practical needs, such as assisting with tasks, providing resources, or offering practical aid. Naintindihan niyo po yun? Ang tao daw po, kapag mayroon po talaga siyang gift of help or support the church, ay nalalaman niya kung ano yung na-identify niya, kung ano yung mga pangangailangan, na-address niya ang pangangailangan. Pag-assist, resources, or offering practical aid, nag-offer siya ng mga bagay-bagay sa church. Mayroon dito po sa atin yung mga ganyan, na talagang, even you didn't ask help, nagbibigay, supporting the church. Nagkakaloob, whatever. Physical or other form of help or support. Behind the scene service, hindi lang po sa nakikita, kahit hindi po nakikita. They often prefer to work in supporting role behind the scene rather than seeking public recognition or leadership position. Kahit hindi po nakikita, kahit hindi siya ma-recognize, kahit hindi po siya maparangalan. Yan po yung tinatawag na gusto mong gawin na pag-support o pagtulong sa church na hindi man kailangan ng ma-recognize ka. So, ang pagre-recognize sa langit. Amen? Nasa taas ang pagre-recognize. Willing and cheerful service. Pag sumusupport ka sa church, hindi ka nagbibilang, hindi ka nagmumurmur. Because that is the gift. They approach service with willing, cheerful heart, finding fulfillment in helping others succeed in trying. So meaning, wala kang pagkambyo, whatever, pagka ikaw ay gumagawa para sa Panginoon, pagtulong, pag-support sa church. Kasi hindi lang naman sa church, kahit po sa lahat ng membro sa church. Family, when you help, hindi lang po talaga sa church. So, of course, pagka-membro, sa church pa rin yun. Amen. Glory to God. Ako, maiksi lang to eh. Okay. Empathy and compassion. Okay. Ano ba yung compassion? Okay. People with the gift of helps are often highly empathetic and compassionate, understanding the needs of others and wanting to alleviate the burdens. Wow. Lord, ang hirap kaya gawin ang tumulong sa kapwa, lalo pagka wala ka namang talagang heart. Kaya sinabi dito, you have a compassion heart to help. Kaya nga po, na-apply dito po yung love your neighbor. Love your neighbor. Paano ba yung love your neighbor? Nandito po lahat ang dapat na ginagawa. Compassionate. Sabihin, compassionate, mayroon kang heart. Understanding the needs of others. Praise the Lord. Alam nyo ba to? Yung understanding the needs of others, or sometimes, hindi na lang inaalam. Kahit paano yung needs ng others. Bahala ka sa buhay mo. Kaya minsan hindi tayo talaga minsan lumalago eh. Totoo yun. Kaya dito sa mga kapitbahay ko, talaga kung ginagawa ko lang ng paraan, minsan talagang jablo, nakakayin ka pa. Gawin mo mga bagay para ikaw ay, siyempre hindi naman talaga malalim sa Panginoon. Kasi kahit na ano yung mayroon ka, ibigay mo na lang sa iba eh. Kahit wala ka. Just to meet the will of the Lord. Kaya lang ang kaaway, siya nagbibigay, nag-input sa mind ng tao na may misinterpret ka ba.
So, sabi po dito, and wanting to alleviate their burdens. Huh? Mayroon bang nakaintindi nito? Hindi bang An even yung kasada ay yung simento. Tayo, tayo. Paano bang talagang nakakatulong ka to elevate their burdens? Ano ba ibig sabihin nun? Nakikisalo ka sa mga pasan ng mga kapwa. Mahirap gawin bilang isang tao pagka wala kang gift at wala kang pan ng Panginoon, wala kang pan sa Diyos, mahirap kong gawin yan. Malay ko dyan. It's the word. Kaya ang pagtulong sa church, once you have the heart, hindi lang po church. Kasi yung church, tayo yun. Tayo yung church. If there's a need in the church, it's not the church who will not only the building, but we are the church. Alleviate their burdens. Alam niyo po, kasi ako marami mong kakilala sa labas, dati kong mga sa organisasyon, sa mga asosasyon. Pag mayroon po akong mga needs, doon pa ako minsan nagsasabi, pero hindi po yung needs na iba. Dahil meron nga po akong ibang mga kinakailawan. Pinokontak ko po ibang mga friend ko. So, although in this church, sabi ko, kapag talagang need natin na darating ang araw, we will explode. I-explode po tayo. Amen? Naniwala ba kayo doon? Amen. Sasabog tayo, CMC. At kailangan itong mga batang ito, darating araw, kailangan matrain silang mabuti. Although isisingit ko po, matatapos na ako. Isisingit ko po, parang I'm pronouncing, not submitting, I'm pronouncing. Gusto ko po magkakaroon po tayo ng baptism, water baptism, every other of the month. Para lumaki tayo. Every other of the month. Kami dati po kasi every month, every second Saturday of the month. Paano? Okay, so umpisa hindi. Magti-train po tayo, mayroon pa akong program. Meron pa akong mga ginagamit na program para matapos sila yung program na yon, baptism na po. Then after baptism, meron pa ulit sila Christian Growth Series. Christian Growth Series. Then someday, magagamit mo na sila mangaral o mag-Bible study. Sino gusto mag-undergo? Sino ba dito yung matured? Matured na ba kayo? Matured na kayo? Amen. Alam niyo po, nung ako'y matured na ako, dahil nanggaling ako sa mga discipleship, pero nung punta ko dun sa church na yun, nag-offer sila ng gano'n. Tingnan ko, ganda. Sama ako ulit. I want to learn more. Gusto ko matuto ulit. Nung natapos ko yun, pwede na ako mag-conduct ng cell group. Sa cell group na ako, there's another course, I join again. Every Monday or every Sunday, 2 p.m. or Monday at night. Talagang kailangan full of courses or full of studying the Word of God. Kailangan may program. Okay, ito po. Humility. They serve with humility, not seeking personal gain or recognition, but desiring to build up the body of Christ. If you have the gift of supporting the church or helping the church, so you have yung kanyang humility, to serve with humility, not seeking personal gain or recognitions, but desiring to build up the body of Christ. Paano ba yun? Paano mo ba pwedeng gawin yun? Siyempre, nakikita ka ng kapwa mo, marirecognize ka. Diba? Alam niyo po, ginawa ko po yan one time. Nung ako po yung nandoon, sobra na akong nakikita at napapansin, maraming
nagre-recognize at marami rin din pong parabang ayaw, hindi ma-agree. Ginawa ko, nagtago na lang po ako. Nag-ministry po ako na hindi ako napapansin. Ako po ay cook. Kami nagluluto ng mga pagkain ng mga street children. Every Saturday, 2 tawa lagi ang niluluto ko. Pero napansin pa rin. Bakit po? Sino nagluluto sa inyo? Huwag mo sabihin ako. Sabihin nyo, Team Compassion Ministry. Team Compassion Ministry. Pagka ako sinabi nyo ako, wala na ako sa inyo. Then, yun, Team Compassion Ministry. Then, hinahatak yung team magluto sa iba-ibang ministry. Hindi ako. So, pag hinahatak yung team, sila, kasama ko silang lahat ng ministry, ako lang yung tagagawa. Then, again, pag may visitors po kami, na foreigner, hindi na pupunta sa hotel. Papaluto na lang. So, ako po yung nagluluto. Pero hindi ko ako sinasabi na ako yung nagluluto. Kaya kahit wala na ako doon, tuloy yung ministry. Sabi ko, paano ba gawin? Paano ba yung hindi ka ma-recognize? It's okay. Recognition na sa Panginoon. Naintindihan niyo ba? Yung lahat ng mga ito? Yung ibang, kung ito ipupos ko po siya, kasi talagang pinagtiyagaan ko po ito siyang i-compose para examples of the gift and helps in actions. Assisting ministry teams, providing, ensuring resources are available in tasks are completed so ministry can run effectively. Diba? Ganda? Assisting ministry teams. So, mayroon tayong teamwork. Wala tayong pwedeng bawas sa word. Lahat to. Practical help to individuals. Carrying groceries. Minsan, ginagawa natin to. Ito, shoveling snow. Ito, nag-shovel tayo ng basura. Or helping with household tasks. Punta ka sa bahay, minsan tinutulungan mo. Magawa ka sa bahay ng mga kasama sa members. You're helping even in their home, in their house. Because that is gift. Hindi yung kayang pigilan. As a team, as a church, nagagawa natin mga bagay na ito. Amen. Offering support to those in need. Providing comfort and encouragement during difficult times. Importante yan. Inaalam mo ang difficult times ng isang kapatid. Ano ba ang pinagdaraanan mo ngayon? May sakit ka, may karamdaman ka. Kailangan siguro kasamahan mo yung may sakit, for a while, o pag-pray, punta ka, pag-pray mo yung may sakit. Kaya minsan dinadaanan ko si Sister Vanessa. Sister Vanessa, nakapag-exercise ka na. Kung sa'yo blood sugar mo, kung sa'yo blood pressure mo, okay naman lahat eh. Sinasabi niya, ano nararamdaman mo? Ito mas, kamay ko namamadit. Dapat may bola ka, ginaganon-ganon mo lagi. So, kahit na along the way, may magagawa ka. Along the way, sa lahat ng task mo araw-araw. Hindi pwedeng nakafocus ka lang sa gagawin mo, kundi along the way, may magagawa ka. Okay? So you have to understand all of this. Volunteering for tasks and others we overlook. Yan. Mas masarap ang volunteer. Taking care of mundane but necessary jobs that contribute to the overall well-being of the church or community. Kasama community. So tayo, ginagawa natin dito sa church, nag-volunteer po tayo sa lahat ng bagay, lalo sa mga ministry. So, napaka-importante po yun sa church. Para may magawa po tayo. Lobat po. But anyway, maybe this is the last already.
Distinction from the gift of service. Ito na po yan. While born the gift, both the gift of helps and gift of service involve serving others, they are distinct. The gift of service often involves more public-facing rules and focus on the overall mission and vision of the church. Huh? While the gift of helps is more focused on meeting immediate practical needs, often in behind-the-scene way. In essence, the gift of helps is vital part of the church, enabling believers to care for one another and to contribute to the overall health and vitality of the body of Christ. Awayin po. Mamamatay po siya. Okay. Ipapan ko po ito para maunawan po natin bilang isang mga kapatid. The church, we have to understand that is the end of my slides. So, brother and sister, supporting the church through the gift of the Holy Spirit. Napaka-importante po na hindi tayo gumagawa sa ating mga sarili para hindi tayo magkamali. Ginagawa natin to sapagkat mayroon tayong heart. Ginawa natin dahil ino-joke tayo ng banal na Espiritu. Ginagawa natin yung pagtulong sa ating kapwa dito sa church, as a church. Because the Holy Spirit, in-apply niya sa atin na mayroon tayong gift na nagmumula sa Kanya. Isa tinatanong mo pa ng Panginoon, ano ba yung gift mo sa akin? Dati nung ako'y bagong mananampalataya, dahil frustrated ako sa music, ano ba yung gift mo sa akin? Dati, nagtapapractice ko mag-gitar, hirapan ako eh. Tikas ng mga daliri ko. Kaya tanong ko, Panginoon, ano yung gift mo sa akin? So, along the way, God will reveal to you ano yung gift mo sa church. Ano yung ma-impart mo as a support in the church. It's not in your own to do the task, but the Holy Spirit is the one who empower you to do the task. Siya yung mag-empower sa iyo para gawin mo ang mga bagay-bagay sa pagtulong sa church. Remember, the church is not just the building, but the church. We, the church. Member of the church. So, yun po. God bless and everyone. Lord, salamat Panginoon sa oras na ito. Muli kami Panginoon ay nagpapasalamat ng lubos. Ngunit Panginoon, papiyaw lang po ang aming mga pag-aaral. Ngunit malaking bagay ng aming naunawaan ang mga ito Panginoon. I ask, Father God, that the Holy Spirit will manage our lives. Lord, that the Holy Spirit will highlight all the gifts that are given to us. Father God, empower us, Lord. Ano man yung mga binigay mo sa amin na dapat namin may contribute sa church, ay may masagawa namin. Hindi ito may hinder, O Lord. Hindi kami magtutulog-tulugan, Panginoon. Panginoon, naniniwala at nananampalataya kami sa iyo, sa iyong pagkilos sa aming buhay. Lord, yung regalo mo o yung reward namin ay nasa langit, Panginoon. Hindi dito sa lupa, Panginoon. Lord, napakasarap, Panginoon, na mayroon kaming inaasahan doon sa langit, doon sa sa kingdom mo, Panginoon, na ang putong na ibibigay mo sa bawat isang mananampalataya, Panginoon, is not just a gold, but the full of diamonds, O Lord, Father God. It's not a woods, a crown of woods. Father God, Panginoon, ganoon din, Father God, kung ano yung mga tatahanan namin sa iyong kaharian. Sapagkat we build our house or home in your kingdom. Sa paggawa namin, Panginoon, pagsunod sa iyong kalooban. Kaya Panginoon, sa bawat isa na narito, Panginoon,
Nababanaag mo ang puso't kanilang isipan, Panginoon. O God, kung nais nila, Panginoon, na natunay na magpagamit sa iyo, Father God, udyokan mo ang banal na Espiritu Santo at ganoon bigyan mo sila ng kapangyarihan na mapangyari ang lahat ng mga ito. Salamat, Panginoon, O God. Tunay po, patuloy mo ang idaloy ang pagpapala sa bawat isa. Idaloy mo, Panginoon, ang pagpapalang espiritual. At ganoon din, Father God, ano man ang desire, ano man din desire nila sa kanilang mga puso, meron siya ninanais, ayon sa iyong kalooban may mapapangyari, Panginoon. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama. Aking dalangin din, Panginoon, O God, ang paglago ng church. Tulungan mo kami, Panginoon, empower us, Lord, na may bahagi ang iyong salita. Lord, ang iyong atas ay maganap namin, Panginoon. Kung ano yung mga programs namin, Father God, in the church, ay mapangyari, Father God, ayon sa kalooban mo. Salamat po, Ama. Pinupuri ka, dinadakila ka, at pinapasalamatan ka. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat ng anak ng Diyos, magsabi ng malakas na Amen. Purihin po ang Panginoon sa buhay po ni Pastor Edward and po sa mga aral na kanyang ibinahagi sa bawat isa po. Ayan. Ngayon naman po, tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Sa mga nais po magbahagi po ng pasasalamat kay Lord. Sige po, tumayo po tayo. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa buhay po ni Pastor Edward sa pag-pray po sa pamangkin ko. Ngayon po, okay na po siya at success po yung operation niya sa puso. At nung araw lang daw po pwede na silang makauwi. Ngayon po siguro pauwi na po sila sa amin, sa Bicol. So maraming salamat po sa Panginoon. Lahat ng pasalamat at papuri sa ngalan ni Jesus. Purihin po ang Panginoon. Ayan. Tunay nga po na ang kabutihan po ni Lord sa ating buhay ay hindi lamang po sa ating mga pansarili, kundi para na rin po sa ating mga mahal. Kaya saan man po sila, nandun po yung ni Lord. Hindi lang po para sa atin. Meron pa pong nais magpasalamat kay Lord. Sige po. Ako rin magpasalamat sa ating Diyos na buhay, hindi ko kakaligtaan, lalo't sa aking kalakasan. Nung nagdaang mga araw, parang kahit sa pagsasalita, parang hindi na ako makadaldal sa pagsalita. Pero kanina sa circle prayer, nagtaka rin ako sa sarili ko, bakit dito ang aking inanong panalangin sa circle prayer. At sa aking pagtayo dito, habang nag-awitan, hindi na nangawit ng aking binti. Talagang ang Diyos talaga pagka magbigay ng tulong sa may karamdaman, lubos na tayo manalig sa Kanya, sinasagot tayo ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa buhay po ni Brother Lando. Tunay nga pong napakabuti ni Lord sa buhay ng bawat isa. Meron pa pong nais magpasalamat sa ating Panginoon? Sige po, lapit lang po. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating buhay na Diyos. Unang-una sa buhay na pinagkakalob niya sa atin sa bawat araw, sa kaligtasan at kalakasan po ng bawat isa. Nagpapasalamat din po ako sa Diyos sa buhay ng mga batang ito na ayan, nagpapatuloy kahit na hindi pa sila masyado nakakaintindi pero
nandun yung willingness nila na makinig at umattend po ng church. Kasi tayo nga minsan hirap na hirap tayo umattend eh sila pa kayang mga bata na gusto matulog na lang, maglaro. Pero nandito sila, kahit hindi nakakaintindi pa masyado, nandito sila para makinig. At saka nagpapasalamat po ako sa Lord kasi may pinaplano po kami na para turuan yung mga bata sa paggigitara. Sana po matuloy yung plano po namin yun na gabayan kami Lord na magtagumpay sa kung ano man plano po namin para sa mga bata. Yun lamang po. Sa Diyos po lahat ng papulit at salamat. Purihin po ang Panginoon. Ayan. Tinatawagan ko naman po ang mga kabataan. Sila daw po ay awit para sa ating Panginoon. Lapit na po kayo, mga kids. May tubig ka na? Nakainom ka na? Nakainom ka na? Ito. I-mic mo na lang. I-mic sa YouTube.
salamat po sa mga kids. Bigay po sila ng awitin para kay Lord. Amen. Ngayon naman po ay magpapatuloy po tayo sa banal na gawain na pangungunahan po ni Pastor Jerry. Malakpakan po natin si Lord, mga kapatid. Amen. Welcome pala natin yung ating bisita. Ano pangalan niya? Paul. Sister Paul. Welcome sa gawain ng Panginoon. Sana hindi ito ang una tuloy. Sana lagi ka rin may mga kasama dito. Sige po, tayo po ay tumayo at salo tayo. Aniyahan ang Banal na Espiritu. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come in the strength and thy power. Come in thy own special way. Come like a spring in the desert. Come to the wither of soul. Lord, let the sweet healing power touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come in the strength and thy power. Come in thy own gentle way. Yan natin si Brother Jake. Mabasa ng ating scripture. May kanya-kanyang panahon. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim, ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo, ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang, ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito, ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo, ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyo. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon, ang panahon ng pagpupunit at panahon ng pagtahi, ang panahon ng pagtatahimik at panahon ng pagsasalita, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano ang napapala ng tao sa kanyang ginagawa? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pagsimula hanggang sa wakas. Let us pray. Maraming Diyos, salamat po Panginoon sa muling araw na ito, Lord. Salamat po marami, Lord, na iyo pong itinako yung mga paan ng mga anak. Salamat, Panginoon, na muli naming marinig ang iyong paalala sa amin. Pagpalain mo ang iyong mensahe ngayon. Buksan mo ang puso ng bawat makarinig. Bigyan mo ng sapat na pangunawa ang makikinig. Bigyan yung knowledge and wisdom ng iyong abang lingkod.
ikaw po ang may taas, Panginoon, ng umaga. Ingatan mo po kami habang kami, Panginoon, nakikinig sa mga salita, Lord. Thank you po, Lord, in Jesus' name. Amen. Okay, nakatao po na po tayo. Ayan. So, ano po ba yung pamagat dito? Ito yung pamagat ng ating be prepared to face every surprise in life. Okay, so kailangan ba ating maghanda sa mga sorpresa ng buhay? Okay, so pag sinabi mo pong sorpresa, may dalawang uri ng sorpresa. Maganda or bad. Masama. So maging prepared daw po tayo sa bawat sorpresa ng buhay. Dahil yung binasa nga po natin ay may kanya-kanyang panahon. May itinakda ang Diyos sa bawat mangyayari sa ibabaw ng sa daigdig na ito. At alam natin, napapanood niyo po yung giyera sa Israel. Napapanood niyo po. Saka Pakistan yata saka India, no? Iran. May isa pang na nag-giyera din. Pakistan yata, saka India. So, nakita niyo po yung mga bata. Sobrang kawawa yung mga bata. Nire-repost ko yun kasi gusto kong maging aware tayo sa nangyayari. Kaya nire-repost ko talaga kasi nakita ko yung kaawa-awang pangyayari ng mga tao. Di ba yung may bata doon dalang kumakain ng damo? Kinakain nila yung damo, hindi ko alam kung ano yun. Gulay ba yun? Kasi sa sobrang gutom. Dahil binumba nga sila, ang nangyari, tumakas sila, pumunta sila sa mga bundok. Then, siguro, pagtakbo, kahit marami kang pera, marami kang bigas, hindi mo pwede pasanin yan, akit ka sa bundok. So, walang silbi ang pera nila. Pagdating doon sa bundok, gutom sila. Wala naman nagtitinda sa bundok eh. Kaya talagang grabe ang nangyari sa Israel ngayon, sa Iran at Israel. Kawawa ang mga civilian, lalong-lalo yung mga bata. Bahagi po ito ng sorpresa. Bahagi po ito, sabi nga ito may panahon ng digmaan at mayroong panahon ng kapayapaan. Ngayon, ano po ba yung kinalaman dyan sa pagiging handa tayo sa bawat sitwasyon? Kasi kung tayo po ay nakadepende na lang, maraming tao ngayon dahil marami silang pera, akala nila secured na sila. Pero yung pera na yan, pag may gira na, walang magagawa yung pera na yan. Amen? At nakahula ho sa Bible, mayroon pa pong mangyayaring World War III. Meron pa pong World War na mangyayari. Kaya, maging handa tayo, mga anak ng Diyos, sa bawat sitwasyon ng buhay. Sa bawat sorpresa. Pag sinabi mong sorpresa, unexpected yun eh, hindi mo akalain mangyari. Kahit sa ating personal na buhay, may mga nangyayari sa atin hindi mo akalain na mangyari. Ngayon, kapag nangyari yung bagay na yon, na-sorpresa tayo, anong nangyayari sa atin? Anong nangyayari sa tao? Nadidismaya, nawala ng pag-asa, nagtatanong, bakit ganito nangyari? Kasi, hindi prepared. Hindi prepared. Dapat alam natin na bawat sitwasyon dito sa mundo, nagaganap daw po sa panahon ng itinakda ng Diyos. Nangyayari ang bawat bagay. Nakakalungkot, sa ganung pangyayari, tingnan niyo yung simbahan natin, maraming absent. Maraming hindi nag-church. Sa kabila ng nakikita nila ang sitwasyon ng mundo ngayon. Hindi po sila seryoso pagdating sa Panginoon. Nakakalungkot isipin, maraming tao ngayon hindi seryoso pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Nakakalungkot. Hindi ho prepared. Baliwala sa kanila yung paglilingkod. Kasi may mga priorities sila.
Nakala nila sa pamagitan ng salapi, maging secure. Hindi po. Magiging handa lamang tayo kapag tayo ay na kay Kristo. Ano mang sitwasyon ng buhay, Tagalog yung mga points natin dyan eh. Yung Tagalog na natin para mas ano. Ang mga taong na kay Kristo lamang ang siyang nakahandang humarap sa mga sorpresa ng buhay. Hello? Kapag na kay Kristo ka, ano mang maging sorpresa ng buhay, ano mang biglaang nangyayari, kaya mong harapin ang bawat sitwasyon. Kasi may Kristo ka eh, may Jesus ka eh. Siya yung tutulong sa atin para ma-overcome mo ang bawat sitwasyon ng buhay. Kaya nasusurpresa yung iba, pag nasurpresa yung iba, anong nangyayari sa pangyayari sa buhay, ay yung iba ay nagpapatiwakal, di ba? Nawalan silang pag-asa kasi nga hindi na akalain mangyari. Eh sinasabi ng Bible, may panahon ng pagluluksa, may panahon ng pag-iyak, may panahon ng pagtawa. Pagtawa, may panahon, binasa natin, may panahon yung nga, ang sabi dito, yung pagluluksa, panahon po yan. Eh, maraming tao kapag nawala ng mahal sa buhay, hindi nila matanggap. Parang sorpresa. Halos lahat po, surprise, nasusurpresa tayo paminsan. Maraming po taong ganyan. Pagdating ng biglaang pangyayari sa buhay, nawala na po sila ng pag-asa. Hindi nila akalain mangyari. Tama. Kaya dapat tayo alam na natin, maging handa tayo sa pagharap sa bawat sitwasyon. At kung gusto mo po natin talaga maging handa, pagutihin mo natin yung ating relasyon sa Panginoon. Bigyan natin siya ng kaseryosohan. Diba? Yung pong iba, seryoso sa kanilang paghahanap buhay. Pero anong nangyari? Yung mayayaman sa gira na yan, nangyari sa yaman nila. Hindi nakatulong sa lapi nila. Dumana sila ngayon ng matinding hirap, matinding gutom dahil sa gira. E paano kung dito sa atin, sabi nyo may World War III pa? E paano kung dito sa atin magigera? Handa ka na ba? Handa ka ba sa bawat sitwasyon? Yun po yung dapat paghandaan natin. Kapag nasa Panginoong Hesus ka, ang taong na kay Kristo lamang ang siyang nakahandang humarap sa mga sorpresa ng buhay. Hello. Pangako ng Diyos yan. Sa Philippians 4:13 sabi doon, lahat magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo, sabi ni Paul. Lahat ng mga sorpresa ng buhay, ng biglaang pangyayari, hindi tayo dapat mangamba, matakot sa bawat sitwasyon. Dahil nakasulat po yan na itinakda ng Diyos ang bawat pangyayari. Maging ready lang tayo. Amen po ba? Yung pong iba kapag nakaranas sila ng sorpresa sa buhay, o bigla ang pangyayari, wala na nababackslide na hindi na mag-church. Di ba? Nakakalungkot dahil mababaw ang pundasyon ng pananampalataya. Na natin, pag mababaw ang pundasyon natin sa pananampalataya, madali tayong mabuno. Dapat po, lalong sa panahon natin ngayon, seryosuhin natin yung paglilingkod natin sa Panginoon. Huwag natin gayahin yung tulad ng yung ibang mananampalataya na parang malahininga yung kanilang pag-ibig sa Diyos. Hindi tunay ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Kulang. Number 2, ang mga taong na kay Kristo lamang ang siyang magtatagumpay sa bawat sorpresa ng buhay. Amen? Kaya, ikaw at ako na may Jesus, tandaan mo, ikaw yung magtatagumpay. Kaya napakahalaga po. Kaya palagi yung sinasabi ni Jesus manatili kayo sa akin. Palagi niyang sinasabi. Bakit? Lahat ng nangyayari dito sa mundo nagaganap. Kung anumang sitwasyon, nandyan siya para sa atin. Amen? Marami pong tao lumalayo sa Diyos Ang inuuna nila, hanap buhay, nakala nila secured na pag may pira.
Pag-gira ho, ang pera natin, wala ng saysay. Ang Diyos lang ang pwedeng pagtiwalaan. Ang sa atin ng 1 John 5:4, pakibasa nga po yung 1 John 5:4 to 8. Meron pong sinabi dyan na magtatagumpay po ang sino mang na kay Kristo Jesus. Kaya mga kapatid, huwag na nating tularan yung ibang malahining na ang kanilang pananampalataya. Sapagkat ang tunay na sa 5:4, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Sino ang magtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Kita nyo? Yun daw hong magtatagumpay sa sanlibutan o sa mga bagay na mangyari dito sa mundo. Yung pong mga anak ng Diyos. Kaya po palagi po natin itong pahalagahan yung Panginoon sa buhay natin. Huwag nating hayaan na mawalay tayo sa Panginoon. Lalo sa panahon nakikita na natin yung sinasabi nga magkakagyera, magkakalindol. Kailan lang lumindol, di ba? Gumuho yung mga building, hindi mo akalain mangyari yun na parang gumuho lang sir, parang buhangin na. Kita nyo po. Tapos nga naman, gera naman, pero babagsakan ka ng missile. Ang tindi, wasak-wasak ng mga building doon. At ang kawawa talaga yung mga civilian. Sabi ko nga, bakit hindi sinabi ng presidente nila na lumikas muna kayo bago bumbahin yung kabilang. Ang nangyari, bago sila lilikas, sa bomba na eh. So, nabumba yung mga civilian at tatamaan. Dapat pinalikas sa muna bago niya binumba yung kabila. Eh ngayon, sino higit na nag-suffer? Mga bata. Kumain sila ng damo. Na sobrang gutom. Nanawagan silang tulungan kami, wala kami makain. Isipin niyo yun, mapalat tayo, hindi pa tayo dumanas ng ganyan. Mga kapatid, maraming gera sa buhay. Maraming sitwasyon na dapat nating pagtagumpayan. Pero ang pangako ng Diyos, magtatagumpay ka hanggat nasa Panginoon ka. Huwag kang lalayo sa Kanya. Ano mang magiging sitwasyon. Amen? Pangatlo, ang mga taong na kay Kristo lamang ang siyang may lakas upang mapagtagumpayan ang bawat sorpresa ng buhay. 1 Corinthians 10:13. Maiksi na lang po ito. Tingnan niyo po yung 1 Corinthians 10:13. Kaya kapag makaranas tayo ng hindi po natin akalain nangyayari sa buhay natin, huwag po tayong panghinaan ng loob. Sabi ng 10:13 ng 1 Corinthians, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos, hindi niya ipahintulot na kayo subukin na higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan niyo. Kita nyo? Magbibigay si Lord sa ating ng lakas para bawat sitwasyon ng buhay natin, mapagtagumpay natin. Kaya ganun kahalaga ang Panginoon sa buhay natin. Huwag natin gawin siyang optional. Pag may time lang tayo, saka lang tayo magbigay ng gusto lang natin, saka lang bibigyan panahon ng Panginoon. Dapat po, priority natin si God palagi. Kaya nga meron po tayong tema, seek God first. Bakit? Ano mang sasagupain natin sa buhay na ito, kayang-kaya natin yan. Dahil may Kristo pa po. Kita mo yung mga walang Kristo, ano nangyayari? Nagdidikti, pinapatay yung mga anak. Kita mo yung pati mga anak, dinadamay. Ba naman itong sipin niyo? Yan yung buhay, wala sa Diyos. Hello? Kaya mapalad po tayo, nakilala natin ang Panginoon sa Kristo. Mapalad tayo dahil pinangakuan niya tayo. Sabi ng Bible, ang Diyos po hindi marunong magsinungaling. Kapag sinabi niyang iingatan ka niya, kapag sinabi niyang hindi kita iniwan, hindi kita pababayaan, hindi tutuparin niya po yun lahat ng kanyang pangako. Kaya ganun po, wag po tayong panghinaan ng loob.
pag dumating po tayo sa sitwasyon na hindi natin gusto, nakala natin okay ang lahat kasi Christian ako. Hindi po lahat ng kung ikaw Christian na wala nang mangyari sa na hindi maganda, meron pa rin. Ikaw yung kamatayan ng ating mahal sa buhay, namamatay po yan. Amen? Kung sino man ay mangyari rin po yan. Pati pagkakasakit, nangyayari din po yan. Amen. Hindi naman tayo robot na hindi nagkakasakit. Nagkakasakit tayo. Minsan. Lahat ng sorpresa ng buhay. Katulad ng may bahay, masyado siyang nalungkot na sa nangyari sa kanyang pagkakasakit. Yung kanyang stroke. Masyado siyang nalungkot. Hindi niya halos matanggap na mangyari sa kanya. Dahil bata pa siya. Sabi ko, yan ang realidad ng buhay. May dumarating ako, hindi ko alam anong darating na sakit sa akin. Pagdating na matanda na. Pag matanda na tayo, maraming sakit lalabas sa ating katawan kahit wala tayong bisyo. Amen? Realidad yan eh. Yung aking ina, namatay ng 80 years old, wala namang bisyo yun, pero nagkaroon silang cancer sa baga. Hindi walang bisyo. Hindi ko akala natin yung may mga bisyo lang kakasakit. Kahit walang bisyo kakasakit. Lalo pag matanda na, lalabas na po yung mga sakit. Ang tanong, gaano ka kahanda humarap sa bawat surprise na? Gaano tayo kahandang harapin? Matitiyak nating handa tayo lahat ng sitwasyon hanggat si Jesus minahal natin. Priority natin siya sa lahat ng oras. Sa bawat ginagawa natin, palagi nating iniisip yung kalooban ng Diyos ba itong gagawin ko. Lagi siyang priority. Kaya yun po ang isang mensahe ng Diyos sa atin. Be prepared to face every surprise in life. Maging handa tayo. Magpakatatag. Kaya huwag tayong magsawa. Magpakatibay. Yung pagdalo sa mga gawain, pagpapatibay yan ng ating pananampalataya. Subukan niya pong wag dumalo ng 1 buwan o 2 buwan, manghihina yung pananampalataya. Kasi hindi ka na nafe-fit eh. Ganun po yun. Hanggang mabackslide ka, hanggang wala ka ng panahon sa wala nang gana, patay na yung spiritual ano. Ganun po yan. Kasi tamad dumalo sa mga gawain. Kaya pagdating sa mga pangyayari sa buhay, ayun, talikod sa Diyos. Minsan, sinisisi pa si Lord. Yan ang mahirap sa tao eh. Si Lord ang sinisisi. Ba't nangyari sa akin to, Lord? Minsan kahit mali kasi ginagawa. Tapos pag may consequence, ang Diyos ang binabalikan. Ay ang Diyos naman, laging ang sinasabi niya ay parang ang lahat ay makakabuti sa atin. Eh minsan ang tao matigas ang ulo. Yung mga taong nagpaalala na maging seryoso sa Panginoon, binabaliwala ng mga tao. Kaya pagdating ng sorpresa ng buhay, sila po ay bagsak ang kanilang buhay. Ganun po yan. Kaya mga kapatid, paalala sa atin ng Diyos, maging handa tayo sa anumang mangyari, anumang sa buhay natin ito, sa bawat sitwasyon. To remain in faith to the Lord. Ang ating conclusion, to remain in faith to the Lord Jesus until the end. Matili tayo sa Panginoong Jesus. Huwag po tayong dumating ang panahon na lumayo tayo. Kaya kahit minsan matamlay tayo, dalo lang. Amen? Dalo ka lang palagi. Dahil dyan mo, makahugot ka ng lakas sa Diyos. Sa anumang sitwasyon ng buhay, palagi pong pangako ng Diyos, ang kanyang tulong ay nariyan sa atin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos anumang sitwasyon ng buhay. Siguro kung hindi ako Kristiyano, hindi ko alam kung paano ko harapin ang bawat sitwasyon ng buhay. Hindi ko alam. Pero salamat sa Diyos dahil kilala ko siya, alam ko yung salita niya, talagang kahit anong sitwasyon kaya dahil nandiyan si Lord. Amen? Amen po ba? Kaya tayo po, pagputihin natin, wag po tayong
Huwag tayong tutulad sa iba na paliwala sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Amen? Tayo po ay tumayo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong mamahal. Ang iyong awa ay magpawala ng bigat. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Tayo po'y manalangin. Kapatid, iniyahan ko po kayo na manalangin personally kay Lord. Sabi niyo po siya, narito siya, sabi sa kanyang mga salita, dalawat at lugatipon sa kanyang pangalan, naroon siya sa ating kaligitnaan. So sabi natin siya, sabihin natin sa kanya na panghawakan niya tayo, patatagin niya tayo. Manahan siya sa ating puso. Kung nating hayaan na nagdadaig tayo ng gawa ng sanlibutan. Father God, ikaw po kami nakakaalam ng nilalaman ng aming puso, Lord. At ino naman, patuloy niyo kaming kutibayin. Ano mang sitwasyon ng aming buhay, Lord, manatili kami matatag dahil nandiyan ka sa amin, Father God. Hindi po kaming patuloy na pagtutumpay. Unahan ka, Panginoon, patuloy sa aming puso. Upang ano mang sorpresa ng buhay, hindi po kami matitinag, Panginoon. Kanilang Ama, salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa bato sa amin. Pinupuri ka po namin, pinasalamatan ka namin. Ang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Yan, para po sa ating offertory. Wala po sa aklat ni Lucas, chapter 12, verse 22. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain na kailangan upang mabuhay o tungkol sa damit na itatakip sa katawan. Sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at katawan kaysa pananamit.
Isipin na lamang ninyo ang mga uwak, hindi sila nag-aasik ni nag-aaniman. Wala silang bangan ni kamalig. Gayon may pinakakain sila ng Diyos. Gaano pa kaya kayo? Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Amen. Ayan. Katulad po ng sinabi kanina ni Pastor Jerry na higit sa lahat na maging tapat tayo sa Panginoon, na huwag tayo bibitaw sa Panginoon kasi yung mga bagay dito sa mundo na halos lahat naman talaga sa atin, inuuna natin yung para sa pang-araw-araw natin na buhay. Pero gaya nga ng sinabi dito na yung buhay natin dito ay mas mahalaga pa rin yung buhay na nag-aantay sa atin pagkatapos nitong dito sa mundo. So kahit gaano kahalaga na maghanap tayo ng pagkain ng para sa buhay at sa araw-araw, mas mahalaga pa rin na hanapin natin is yung nararapat para magkaroon tayo ng magandang buhay sa piling ng Panginoon. Katulad na lang ng sa pagsisimba araw sa yung Sunday or sa iba pang gawain, di ba, yung kalimitan talaga maraming excuses. Pero kung hindi ka makadalo, nasa sarili mo yun, hindi tayo para mag-judge na hindi sila dumadalo. Pero kilabutan tayo kung sarili natin, dinajustify natin na, ay kasi ganito, ganyan, kailangan ko itong gawin. May intindihan ni Lord yun. Hindi dapat ganun kasi kung totoong Kristiyano ka, hindi ka mag-justify, kundi dapat meron kang puso na dapat na puro paghingi ng kapatawaran kung hindi ka man sakaling makapagsigba, makadalo sa gawain. Hindi mo kailangan i-justify, kailangan matuto kang magpakumbaba sa Panginoon. Walang kahit anumang dahilan o rason para hindi ka makadalo sa anumang gawain. Pero yun nga po, yung mga kapatiran, hindi tayo mag-judge kung bakit sila walo or ano. Pero tayo sa sarili natin mismo, huwag natin i-justify yung sarili natin bagkus magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon. Ganon din naman sa pagbibigay ng tithes and offering kasi alam natin, lahat ng ito, lahat ng meron tayo ay sa Diyos. So huwag tayong magmalaki kung meron tayong mabigay na malaki. Or huwag tayong mahiya kung maliit man ito dahil sa paningin ng Diyos, ito ay pantay kung ito ay galing sa puso natin na totoong nagbibigay ng pag-ibig at parangal sa Kanya. Sa Diyos po ang lahat ng papulit pa sa salamat. Tumayo po ang lahat. Lord God, naman namin makapangyarihan, salamat po sa isang mapagpalang araw nito, Panginoon, na kami, Panginoon, ay narito, Panginoon, upang makadalo, Panginoon, at makipahagi, Panginoon, sa inyong banal na gawain. Salamat po sa pagbibigay sa amin araw-araw, sa buhay na pinaipahiram niyo po, sa kalakasan, Panginoon, at sa pag-iingat niyo po sa bawat isa. Lord God, nawa po na ang bawat isang narito, Panginoon, ay patuloy ninyong bagabayan, Panginoon, upang makasunod sa inyong mithiin, Panginoon, at magawa namin, Panginoon, kung ano man po ang dapat namin gawin sa mundong ito habang kami na inaririto upang makarating po kami sa inyong piling. Muli po, maraming salamat sa lahat ng inyong biyaya, Panginoon. Sa inyo po ang lahat ng pupulit sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay manalangin para po sa ating puso prayer. Panginoong Diyos, abang nakapangyarihan sa lahat, purihin ang dakilang ngalan niyo. Maraming salamat po, Panginoon, muli sa araw na ito na sa pagtatapos po ng aming banal na gawain, ay narito po kami, Panginoon, na nananatili, Panginoon, sa kabila po ng aming mga pinagdadaanan sa buhay. Maraming salamat po sa inyong pagpapala sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa kagalingan sa mga nagkakasakit. Maraming salamat po, Panginoon, sa provision po sa mga pangangailangan po namin sa araw-araw. Panginoon, gayon din po nagpapasalamat po kami sa bawat isa, Panginoon, na nananatili po sa inyo. Panginoon, palakasin niyo po ang kanilang pananampalataya. At ang mga hadlang po, Panginoon, sa amin pong yung inyo pong binigay po, Panginoon, na regalo po sa amin para po sa inyong church, Panginoon. Palaguin niyo po ang bawat isa, Panginoon, nawa po magamit po ang bawat gift po na meron kami, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa buhay po ng aming mga pastor sa pagbabahagi po ng inyong salita. Sa pagpapaalala po sa amin na ang bawat isa po ay may kanya-kanya pong gift. At sana po ang bawat isa, Panginoon, ay mailabas po nila ito, Panginoon, at magamit po para sa inyong gawain.
Ganun din po, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagpapaalala, Panginoon, na ang buhay po namin, Panginoon, ay puno po talaga ng sorpresa, Panginoon. Patuloy niyo po kami palakasin, Panginoon, sa mga darating po na mga hindi inaasahang pangyayari. Ngayon din po, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa buhay po na meron kami. Itinataas po namin sa inyong ngalan, Panginoon, ang aming po mga kapatid, Panginoon, na apektado po ng gera ngayon, Panginoon, na puno po sila ng bighati, nagutom po doon, Panginoon, at nawala po sila ng kabuhayan. Kayo na po ba ang bahala sa kanila, Panginoon. Purihin ang dakilang ngalan mo, Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of honor. He's worthy of power and all of praise. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heaven. His name is exalted far above the earth. With glory and honor and praises of His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of honor. He's worthy of power and all of praise. Last po natin ating mga kamay kay Lord. Aming Ama, muli po kaming lumalapit sa iyo. Inihiling po namin, Father God, na iyong basbas sa bansa sa amin. Basbasan mo po kami upang sa gayon kami po ay magtataglay ng mga biyayang buhat sa iyo. Basbasan mo ang aming mga physical upang ito magtaglay ng kalusugan. Kung may sakit po, ikaw po ang magbasbas upang gumaling kung may mga karamdaman. Father God, basbasan mo higit sa lahat yung aming spiritual na pagkatao, Lord, upang manatili itong matatag ng mga sitwasyon ng buhay. Basbasan mo na kinang Ama, maging aming mga materials need, ang maganap buhay, Panginoon, ikaw po ang magbasbas sa kanila upang mag-increase po ang kanilang mga sahod, Lord. Hindi po ang may mga business, Lord, ikaw po ang magpapalago. Basbasan mo po kami, Panginoon, sa lahat ng espiritu ng aming buhay. Pangalan ng Ama, Anak, pamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Okay. Good morning, everyone. God bless you all. Kamayan po tayo.
makita. Ay, naka-on pa rin.